Kaya tinanong namin kung saan nga ba matatagpuan itong mga water taxi. At ang sagot dyan, hindi sa Switzerland, hindi sa Brazil, kung hindi B, sa Italy. Makikita po ang mga yan sa Venice, Italy na tinaguri ang City of Canals. Ayun pala yung water taxi. At syempre partner, all eyes tayo sa mga motorsiklo lately. Pero pagdating po ng Marso, posibleng makakita tayo ng improvement sa ating mga taxi. Improvement din daw yan, partner, pagdating sa safety. Makakatulong yan lalo na sa aming mga babaeng pasahero. Ay nako, oo, tama naman. Makabilita tayo kay Franz Noguera. High-tech na taxi sa isang matraffic at minsay delikadong kalsada ng Metro Manila. Ito ang panibagong teknolohiya na gustong ipauso ng isang pribadong kumpanya. The benefit of this one is purely convenience and security. It's a very simple system, but the important thing is there are information inside it that can benefit both driver, passenger, and operator. Sa taxi dispatching system, as easy as 1, 2, 3 ang pag-order ng taxi. Ipapadala pa sa iyo ang plate number at information tungkol sa driver na susundo sa iyo. Bukod dito, may panic button pa. Just click this button. You see this one, CUA 100. Ito, SOS alert. Nang aming subukan, segundo lang at nakatawag na ng tulong sa call center ang taxing ito. At dahil sa tracking device, alam agad kung saan papatakbuhin ang saklolo. Mamomonitor na rin daw ng taxi operator kung kaskasero ang kanyang driver. Yun nga lang, hindi ito libre. 3,500 ang subscription fee kada buwan. Katumbas niya ng 50 pesos na dagdag charge kada pasahero. 20, payag pa ako, pero 15 hindi na. Okay lang po yan, basta yung life po natin, yung mga pasahero, nagkakaroon po sila ng security. Para sa LTFRB, maganda ang sistema, pero hindi naman daw obligado ang mga taxi. Hindi ka namin to in-endorse, pero willing kaming tulungan siya para maging mas maganda yung sistema niya. Sa research ng News 5, nito lang unang 2 buwan, 5 kaso na ng robbery hold-up sa taxi ang naiulat sa Metro Manila. Franz Noguera, News 5. Eto mga kapatid, mukhang hindi na lang si Senadora Miriam Santiago ang may dialogue na I eat death threats for breakfast. Tama ka dyan, partner. Uso pa naman ang ambush lately. At sa pagtetestigo nga kanina ni Justice Secretary Laila de Lima sa Senado, obvious ang pagkakaroon niya ng mas maraming security. Kung bakit, makibalita tayo kay Joey Francisco. Todo gwardyado si Justice Secretary Laila de Lima sa pagtestigo sa Senado kanina. Kahit saan pumunta ang kalihim, nakabuntot ang kanyang mga bodyguard. Ang paghigpit niya sa seguridad, resulta raw ng pag-ambush kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda kagabi. Hindi natin dapat hindi na downplay. Mahirap na better safe than sorry. May duda agad si De Lima sa timing ng pag-ambush. Hindi kasi lihim ang power struggle ni Esmeralda at ng sinibak na NBA Director na si Magtanggol Gatdula. Itong timing, itong mga circumstances na hindi pa nga natatapos yung problema natin sa NBI. Agad naman pumalag ang kampo ni Gatdula. Tanong nila, baka kaso ito ng ambush me. Armalite ang ginamit, ang daming tama ng kotse. Pero wala namang tama, with all due respect doon sa mga intended target. Abay siguro may agimat sila. Nagpapagaling na si Esmeralda pero si De Lima hindi magpapapetik-petik sa kanyang seguridad. Sa loob ng Senado, 4 ang bantay niya. Wala pa dyan ang security sa kanyang convoy. Pero kahit mataas ang security risk, kasama pa niya sa Senado ang amang si dating COMELEC Commissioner Vicente De Lima. Bilang ama, sinasabi niyo bang ingat naman, anak? Yeah, natural. We should be careful. Sabi ng dad niyo, ingat daw kayo ng konti. Siyempre ba lagi worried yan? Worried lagi, Joey Francisco, News 5. Mula sa death threat, punta naman tayo sa threat sa ating kalusugan. Babala po ng Department of Health sa mga nasa call center industry, tantanan na ang nakaugaliang inuman pagkatapos ng puyatan. Makabalita tayo kay Zai Feniza. Junk food, yosi at inom. Ito raw ang 3 taong naging ritual ng call center agent na si Chris Santos, panlaban sa stress at puyat. Pero sa edad na 23, may mga nararamdaman na raw siya sa katawan. Ngayon kasi kumikita ako ng pera, kaya hindi ko pa naisip yun. Siguro, pag nagkasakit na ako, tsaka ako na maiisip lagi. Ang puyatan at ang kasunod na inuman ang sinasabing delikadong lifestyle ng Department of Health. Ang mga kagaya kasi ni Chris, kandidato raw sa mga sakit gaya ng puso, hypertension at diabetes. Bukod sa mga bisyo, mababa rin ang kanilang resistensya dahil sa puyat. Ayon pa sa DOH, 6 sa bawat 10
call center agents, may non-communicable disease na nabanggit. Naapektuhan pa yan yung pag-iba ng biological clock nila sapagkat kung kailan sila natutulog, gising na gising naman sila. Kaya naman isa sa mga suwestro ng ahensya. Isa yun sa kondisyon na halimbawa na kung magtatrabaho ka sa kumpanya, bawal manigarilyo. Payo ng DOH sa mga gaya ni Chris, huwag abusuhin ang katawan. Importante na panitilihin ang healthy lifestyle para iwas absent na, iwas biyahe pa sa ospital. Zai Feniza, News 5. Eto pa po ang isang paalala sa mga motorista, doble ingat sa kalsada dahil baka kayo magaya sa isang babaeng rider na nadisgrasya sa Mandaluyong. Rescue 5, saklolohan nyo. Duguan habang nakadapa sa kalsada si Maria El Camel nang abutan ng Rescue 5 sa Shaw Boulevard, Mandaluyong. Katulong ang ilang motorista. Hiningan namin sa spine board si Maria. Dahil sa gabal sa traffic, itinabi namin sa gilid ng kalye ang biktima para bigyan ng first aid. Nilinis at nilagyan namin ng gasa ang putok sa kilay at ibang sugat sa katawan ni Maria. Sinubukan din namin kontakin ang mga kamag-anak ng biktima, pero kaya tawagan ko yung nanay mo, kaso busy. Ayon sa traffic enforcer ng Mandaluyong, maaaring nawalan daw ng kontrol ang motorsiklo ni Maria. Ang tinuturong salarin, ang madulas sa kalsada dahil sa ulan. Sabi nung driver na kasunod, may kasabay ng motorsiklo, sumabit siya. Kaya mislike, masama yung daan. Kaya paalala mga kapatid, doble ingat sa pagmamaneho, lalo kung mulan. Aldis Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa aming Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Sa ngayong balikan natin si Joey Francisco para sa pangalawang pasada ng latest internet news. Joey! Eto na nga pa mga balita mula naman sa internet. Minsan na namin na ibalita na pwedeng maging babysitter ang iPad. Ano mo ka-effective nga ito dahil kalat na sa internet ang mga picture ng baby na gumagamit ng tablet. Usapang litrato pa rin tayo, Pao, ano? Naasar ba kayo pag may taong nagpo-post sa mga nakakahiyan yung picture sa Facebook? Totoo yan, marami na inis dyan, ano po. Sa inis sa isang lalaki sa Amerika, kinasuhan pa niya ang titong nag-post ng litrato dahil harassment daw ito. Pero ibinasura naman ito ng judge doon. So punta naman tayo ngayon sa balita, ano, sa internet na meron palang anak itong si German dictator Adolf Hitler. Base po sa DNA at handwriting test, ano, nagkaanak daw si Hitler sa isang French teenager noong World War I pa po yan. Nalaman lang ito ng anak ilang linggo bago namatay ang kanyang nanay. Samantala, trip niyo bang pumunta ng space? Malabo pang mangyari yan. Pero pwede kayong makatikim ng pagkaing out of this world. Naghahanap po ang Cornell University at ang Hawaii po, ano, ng taste testers sa mga pagkain na pwedeng gamitin sa Mars mission. Yun nga lang, kailangang engineering o math college graduate ka para dito. Deadline po na application sa susunod na Miyerkules. O pa, baka meron kakilala, i-refer mo na. Balik sa'yo. Ihahabol ko yung application ko, Jovi. Ronda man natin ang mga balitang Prom-D. Umaani ng atensyon ngayon ang kakaibang atraksyon sa beach ng Tuan, Barangay Looc, Dumanhog, Cebu. Ang mga residente at turista kapwa namangha sa tubig na bumubulwak mula sa ilalim ng lupa. Tansya ng mga eksperto sa hot spring o tubig na pinainit ng bulkan ito galing. At dahil kapos sa tubig ang barangay, happy sila sa instant mineral water mula sa bukal. Sa Sariaya, Quezon naman, 72 bagong pisang pawikan ang pinakawalan sa Tayabas Bay. Ang mga baby hawksbill sea turtle na kalimitang nangingitlog sa mga baybayin ng Quezon ay endangered species na ngayon. Konsumisyon na sa mga taga Central Mindanao ang brownout sa kanila araw-araw. Sa Gitapawan City sa North Cotabato, 3 beses kada araw pa sila namamatayan ng kuryente. Nako, tuloy ang mga negosyante umaangal na sa lugi. Pero helpless daw ang Davao del Sur Electric Cooperative dahil kapos ang binibigay sa kanilang kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa puntong ito, punta naman tayo sa mga balita sa Hollywood. Agaw eksena ang British singer na si Adele sa Brit Music Awards habang nagsispeech para sa pagkapanalo niya ng Album of the Year at Best British Female Solo Artist, bigla siyang pinutol sa ere. Sa sobrang bad trip ni Adele, napa-dirty finger ang singer.
Usap-usapan naman ngayon ang pagbabalik tambala ng dating magkasintahan na sina Rihanna at Chris Brown. Matapos mag-collab sa isang kanta, tanong ng marami, magkabalikan kaya ang dalawa? Balik spotlight din si Lindsay Lohan. Napili kasi ang singer-actress na gumanap bilang Elizabeth Taylor sa upcoming movie na Liz and Dick. Tayong inis na inis itong si Adele, ha? Oo, nakat daw siya sa ere pero marami nagulat dahil hindi nila alam na may kakayanan siyang gumawa ng ganun. May ganung pala siyang klaseng ugali. Hindi ba? Nako. Hindi na po bago sa marami ang pagbabansag sa Pilipinas bilang call center capital ng mundo. Pero alam nyo ba kung saan sa Pilipinas may pinakamaraming call centers? Yan ba ay sa A. Makati, B. Ortigas o C. Quezon City? Ang sagot, mamaya. At sa aming pagbabalik, Justice Secretary Laila De Lima sumalang na sa witness stand ng Corona impeachment trial. Pagbaba ng TRO ng Korte Suprema para makalabas ng bansa si Arroyo, mindadali nga ba? Ilang opisyal ng PAGCOR nasuhulan nga ba ng isang Japanese tycoon upang paboran ang pagpapatayo ng isang kasino sa Maynila? At sa balitang sports, Pacman, na-insulto raw sa alok na partihan nila ni Mayweather. Laban ng dalawang boksingero, malabo na nga kaya